Magandang araw po sa ating lahat. Ang atin pong topic sa araw na ito ay walking with God. Pag pinag-usapan natin ang paglakad na kasama ng Diyos, ano po ito? Ano po ang tunay na kahulugan nito? Mayroon pong dalawang talata na babasahin tayo bilang teksto natin ngayon. Ito po ay makikita sa Genesis chapter 5 verse 24 at Genesis chapter 6 verse 9. Ito po ang sinasabi sa unang talata. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Sa Genesis chapter 6 verse 9, ganito naman po ang sinasabi. These are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. So, dalawang tao ang tinukoy ng Biblia na lumakad kasama ng Diyos. At alam niyo po mga kapatid, akala ko dati, nung unang binabasa ko to, na kapag ikaw ay lumalakad na kasama ng Diyos, ay sa panahon natin ngayon, sapat na yung nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka at umaattend ka sa church. So, basta't yun yung ginagawa mo sa buong mga araw mo, ay lumalakad ka sa Panginoon. Huwag mong kakaligtaan ng prayer time, yung Bible reading, at yung pag-attend sa mga gawain ng church. Lahat ng yun ay positibo at makadiyos na gawain, mga kapatid. Ngunit, ano po ba talaga ang walking o paglakad na kasama ng Diyos? Walking with God is not just taking a walk, but a walk with definite direction. Yan. Pag sinabi po nating paglakad na kasama ng Diyos, tandaan po natin na ang Diyos ay hindi lumalakad at namamasyal lamang. Ang Diyos ay laging mayroong plano. Ang Diyos ay laging mayroon pong objective, mga kapatid, sa kanyang paglakad. At ang isang Kristiyano na lumalakad na kasama ng Panginoon o nagnanais lumakad na kasama ng Panginoon, dapat alam niya kung ano ang plano ng Diyos. Alam niya kung ano yung direksyon na pupuntahan nila ng Panginoon. Number 1, ang walking with God is a walk of purpose, not aimless wandering. Pag sinabing aimless wandering, yung bang wala kang direksyon talaga at parang naglalakbay ka lang sa kawalan. Alam niyo ba yung taong nagtatampo at umalis sa bahay, naglayas ika nga, at hindi alam ang direksyon. Siya po'y naglalakad, pero hindi niya alam ang kanyang direksyon. Okay? When we think of walking, we often picture a leisurely stroll, perhaps without a specific destination in mind. However, walking with God is different. It implies a purposeful journey, a life lived with intention and guided by God's will. Amen. It's not about drifting aimlessly, but about following a path He has set out for us. So, ibig sabihin mga kapatid, ang paglakad na kasama ng Diyos ay ang buong pagkaalam sa plano at direksyon ng Panginoon. Dapat alam natin bakit tayo nagsisimba. Dapat alam natin kung bakit tayo nagbabasa ng Bible. Mga kapatid, kumusta ang ating buhay? Kung ikaw ay isang estudyante, kung ikaw ay isang ama, kung ikaw ay isang ina, ano man ang kalalagayan mo sa buhay, mga kapatid, sa mga oras na ito. Alam mo po ba kung ano ang patutunguhan o ano ang goal kung bakit ka nabubuhay? Ikaw isang estudyante, nag-aaral ka, natitiyak mo bang kalooban ng Diyos ang iyong kurso? Natitiyak mo ba na kapag katapos mong makatapos ng pag-aaral ay magagampanan mo pa rin ang purpose ng Diyos? Bakit ka niligtas niya? Kung ikaw ay lalaki, kung ikaw ay isang babae, alam mo ba kung ano ang purpose ng Diyos sa iyo?
Amen. Now, sa Proverbs 16:9, ito ang sinasabi ng Bible. Sa Proverbs 16:9, a man's heart deviseth his way, but the Lord directeth his steps. This verse highlights the contrast between our own plans and God's guidance. While we make plans, it is God who ultimately directs us our steps. Amen. Walking with Him means acknowledging His sovereignty and submitting to His guidance. Amen, amen mga kapatid. So, number 1, ang atin palang paglakad sa Panginoon ay pagsasakop, pagsasubmit mga kapatid sa kabuoang plano ng Diyos sa mundo pong ito. Amen? Number 2, a walk of obedience and faithfulness. A walk of obedience and faithfulness. Hindi lamang a walk of purpose, not aimlessly wandering, but also a walk of obedience and faithfulness. Once na tayo nag-decide na lumakad na kasama ng Panginoon, lumakad tayo ng may pag-obey o may pagsunod at may katapatan po sa Kanya. Walking with God involves more than just intellectual agreement. It requires active obedience to His commands and a commitment to living according to His Word. It's a walk of faith, trusting in His promises even when the path ahead is unclear. Micah chapter 6 verse 8, the Bible says, He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with God. This verse summarizes the essence of walking with God. Doing justly, loving mercy, and walking humbly. It's a call to action, not just passive belief. Amen. So mga kapatid, ang atin pong paglakad sa Panginoon ay mayroon pong totoong pagsunod. Sabi nga na isang kanta, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Hindi po pala tayo lumalakad na kasama ng Diyos kung tayo po mga kapatid ay hindi nag-o-obey sa Kanyang perfect, yung malinaw na sinasabi sa Kanyang mga salita. Amen? May mga kabataan ngayon na lumalakad kuno sa Panginoon, nagsisimba, ano po yun mga kapatid, nagbabasa din ng Bible, pero may mga relasyon sa buhay na hindi nakakatulong upang sila maging banal. Ang isang babae at lalaki na unmarried, na sila po ay pumapayag na magkaroon sila ng karelasyon, may boyfriend, girlfriend, napaka-imposible sa modernong panahong ito na mapanatiling banal ang isip at katawan ng isang dalaga at binata. Kaya mga kapatid, naniniwala ako na kung gusto mo talagang lumakad kasama ng Panginoon, kung ikaw ay kabataan ngayon na kasama mo ang Panginoon sa iyo sapagkat ligtas ka at gusto mo lumakad sa Panginoon, sadyain mo na hindi magkaroon ng pagkakataon ng devil upang lagi kang matukso. Okay? So, payo po sa mga kabataan. Number 3, mga kapatid. Number 3, walking with God is a walk of fellowship and intimacy. Amen? A walk of fellowship and intimacy. Kahirap mga kapatid, nung ikaw ay naglalakbay, pagkatapos ang kasama mo ay hindi mo naman iniimikan o hindi ka iniimikan. Okay? Walking with your spouse, walking with your wife, walking with your husband, walking with your friends, pero hindi kayo nag-uusap. Pwede ba yun, mga kapatid? Now, kapag ang ating paglakad sa Panginoon ay walang intimate fellowship, hindi yun matatawag na walking with God. Walking with God is not just a solitary endeavor. It's about cultivating a close relationship with Him.
communicating with Him through prayer, and experiencing His presence in our lives. It's a walk of fellowship, enjoying His company, and seeking His counsel. Amen? Galatians 5:24, the Bible says, "And Enoch walked with God, and he was not, for God took him." Enoch's example illustrates the intimacy of walking with God. He had such a close relationship with God, and he was taken directly to heaven without experiencing death. Wow! Amen mga kapatid, alam nyo, kapag meron kang sobrang ka-close na kaibigan, sobrang close mo yung iyong wife, your husband, your children, mga kapatid, ay talagang hindi mo nais na ikaw ay mahiwalay sa kanila. Am I right? Gusto mo lagi silang kasama. Nahihiwalay man sa iyo ay kasi bumili lamang sa palengke. Kasi mayroon lang nilakad na dokumento. Pero pagdating ng hapon, pagdating ng gabi, magkakasama na kayong muli. Amen. Now, dapat nandun yung longing na yon. Minsan tayo po ay nasa sidetrack dahil sa ating trabaho, sa ating kabisihan sa mundong ito, mga kapatid. Pero hinahanap-hanap natin yung presensya ng Diyos. Yung enjoyment natin sa Kanyang salita. Yung enjoyment natin na makinig ng Kanyang salita. Na mga musika, mga kapatid, na talagang godly songs. Amen. At kapag tayo ba'y medyo nasisinsay sa mundong ito, nagkakaroon tayo ng grieving heart, mga kapatid. Why? Sapagkat hindi tayo sanay na wala yung presensya ng Panginoon. Alam ng isang Kristiyano kapag siya lumalayo na sa Diyos. Alam ng isang Kristiyano kapag siya, mga kapatid, ay lumalamig na ang puso sa Panginoon. Mga kapatid, huwag nating hayaan ang mga bagay na ito. Amen? Minsan kapag marami tayong pera, feeling natin blessed na blessed tayo. At hindi na tayo nakakapag-pray sapagkat ang nasa isip natin, ano kaya ang sunod kong bibilhin? Saan kaya ako sunod na mamamasyal? Okay, mga kapatid? Walking with God is walking with intimate fellowship, may intimacy sa Kanya, mga kapatid. Okay? So, ang number 3 natin ay a walk of fellowship and intimacy. Number 4. This will be the last point natin sa lesson na ito. A walk of transformation. Ayan. Walking with God is a walk of transformation. As we walk with God, we are transformed into His likeness. Mga kapatid, alam niyo po kung bakit merong away sa loob ng ating bahay? Sapagkat ang kasama natin sa bahay ay hindi kagaya ng ating ugali, hindi kagaya ng ating character, hindi kagaya ng ating attitude. Pag may kasama ka sa bahay na iba ang ugali, iba ang takbo ng utak, iba ang takbo ng pag-iisip, mga kapatid, laging taliwas, laging may pagtatalo. Okay? So, walking with God is conformity with God. His mindset, His character, and His lifestyle, mga kapatid. Amen? Yun po, a walk of transformation. His character is reflected in our lives, and we become more like Him. It's a process of sanctification, growing in holiness and becoming more conformed to His image. Galatians 5:16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. This verse encourages us to walk in the Spirit, allowing the Holy Spirit to guide and empower us. As we do so, we are less likely to give in to our sinful desires and more likely to live a life that pleases God. In conclusion, walking with God is not just a carnal or casual stroll. It's a deliberate journey with a definite direction. It's a walk of purpose,
obedience, fellowship, and transformation. It's a life lived in close communion with God, guided by His Word and empowered by His Spirit. Mga kapatid, mga kaibigan, nawa po, matutunan po natin lumakad na kasama ang Diyos.